Nagsimula ang pelikula sa isang mag-asawa na abala sa kanilang meat shop kung saan inihahanda ng butcher na si Vincent ang karne para sa kanyang customer. At nang matapos na ito ay agaran nitong inihanda ang bibilhin na karne ng kanilang suki na customer na sila Mrs. Coynard. At nang makaalis na ang mga ito ay napagsabihan siya ng asawa nitong si Sophie dahil sa napakabagal nitong mag-prepare ng karne. Maya't maya ay may isang grupo ng mga vegetarian activist ang pumasok sa kanilang tindahan at sabay sinabuyan ng mga ito si Sophie ng isang kulay pulang tubig at sabay sinira ng mga ito ang kanilang paninda na karne kung saan nagvandal pa ang mga ito sa labas ng kanilang tindahan. Kaya naman sa galit ni Vincent sa mga ito ay agad niyan sinugod ang mga aktivista kung saan nahuli niya ang isa sa mga ito at nagawa niyang matanggal ang maskara nito dahilan upang makita niya ang mukha ng lalaki na sumira sa kanilang meat shop. Maya't maya ay tumulong na rin ang mga kasamahan ng lalaki at agarang tumakas. At sa sumunod na eksena ay makikita na nakikipag-usap si Sophie sa kanyang kaibigan na si Stephanie at ibinahagi nito ang kanyang problema dahil hindi sila pinayagan ng bangko na makautang dahil sa mga bayarin nito at nangangamba ang mga ito sa posibilidad na mabankrupt ang kanilang negosyo. Dahil sa narinig ay sinubukan naman ni Stephanie na i-cheer up ang kaibigan, ngunit tila may pagkamayabang rin pala ito dahil nagagagawa pa niyang ipagyabang ang pag-asenso nilang mag-asawa sa kanilang business kay Sophie. Kalaunan ay binigyan ni Mark si Vincent ng isang baril upang maging sandata nito kung sakaling muling bumalik ang mga vegan activist na nanggugulo sa kanila. Ngunit ayaw naman itong gamitin ni Vincent dahil wala naman itong permit upang magamit ito. At habang bumabiyahe ang mag-asawa papauwi ay numukhaan nila ang isang vegan activist na nanggulo sa kanilang tindahan. Kaya't naisip ni Vincent na atrasan ang lalaki ng kanyang sasakyan upang bigyan ito ng leksyon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi niya inaakalang mapapatay niya ang lalaki kaya't nagpanik ang mga ito dahil sa kanilang nagawa at dahil sa kaba nito ay naisipan na ni Vincent na tumawag na ng pulis upang i-report ang nangyari. Ngunit pinigilan siya ni Sophie sa kadahilanang na mas lalo pa silang malalagay sa kapahamakan dahil makikita ng mga pulis na ito ang ibinigay na baril ni Mark sa kanila at dagdag pa nito na marahil mas lumala pa ang kanilang sitwasyon kung magsusumbong sila sa mga ito, lalo na kung malaman ng mga pulis na isa ito sa mga vegan activist at siya naman ay isang meat butcher, ay baka isipin ng mga ito na planado nila ang lahat at maaari pa sila na makulong habang buhay. Dahil sa nangyari ay sinabihan na siya ni Sophie na dapat na lang nilang gayahin ang ginagawa ng ibang mga serial killer na itago ang katawan nito at gawing adobo o ikalat ito sa iba't ibang lugar upang walang makapagtuturo na sila ang nakapatay sa lalaki. Kinagabihan ay nagsimula na nga si Vincent na gawin ang pinaplano ni Sophie. Nandidiri man sa kanyang gagawin ay sinimulan na lang nitong inadobo ang katawan ng biktima sa maliliit na parte at nang matapos na ito ay agaran na itong umakyat sa kanilang kwarto at tumabi sa asawa. Ngunit sinabihan siya ni Sophie na ayaw niyang makasama ito sa pagtulog dahil sa nagawa nito. Kaya't walang nagawa si Vincent kundi matulog sa kanilang sofa. Aray ko, kinaumagahan ay hindi agad nakabangon si Vincent kaya't si Sophie na lang ang nagbukas ng kanilang tindahan. Maya't maya lang ay dumating na si Vincent at tinatanong nito kung nakita ba niya ang inadobo niyang katawan sa asawa. Kaya sinabi naman ni Sophie na nasa slicer ito. Ilang saglit lang ay dumating muli ang regular nilang customer upang bumili muli ng karne. At sinabi nito sa kanya na hindi naman ganun kasarap ang karne na binebenta nila dati. Ngunit yung nabili niya kanina ay hindi maipaliwanag ang sarap at giit pa nito na gusto pa niyang bumili pa ng mas marami. Dahil sa narinig ay sinubukan ni Vincent na kumbinsihin ang customer na bumili na lang ng ibang karne nila. Ngunit sinabihan siya ng customer na gusto niyang bilhin muli ang karne na ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Dahil sa pangungulit ng customer sa kanya ay napilitan na lang si Vincent na kumuha ng ilang nakaslice na karne ng ota at agarang ibinigay sa customer. At lalo pang kinabahan si Vincent nang mapatanong ang customer sa kanya kung nag-iba na ba sila ng supplier dahil nga sa napakasarap ng karneng iyon. Kaya't sinabayan na lang din ni Vincent ang sinabi ng customer at sinabing nag-iba na nga sila ng supplier at ang karneng iyon ay nangagaling sa Iran kaya tinatawag nila itong Iranian meat.
At matapos na makaalis ang kanilang customer, ay agad sinabi ni Vincent sa kanyang asawa na ang karneng kanilang ibinigay sa customer ay galing sa napatay nila kahapon. At ipinaliwanag rin nito na hiniwa niya ang katawan ng ota upang magmukhang karne ng baboy at itatapon na lang niya ito para magmukhang nabubulok na karne na lamang. Matapos nga nun ay naisipan na ni Vincent na itapon ang lahat ng karne ng ota, ngunit naisipan ni Sophie na huwag itong itapon, sa halip ay ibenta na lang nila ito sa ganong paraan upang magawa nilang may i-dispose ng malinis ang katawan ng biktima. Ngunit hindi pa rin sumang-ayon si Vincent. Maya't maya ay may dumating na isa pang customer at saad nito na nais din niyang bumili ng sinasabi nilang Iranian meat, at dahil nga doon ay napapayag na si Vincent na ibenta nila ang Iranian meat kuno nito. At dahil din sa karning yun ay napagkakitaan pa nila ang katawan ng ota. At nang makauwi na ang mag-asawa ay makikita na nagtira pa pala si Vincent ng ilang kapiraso ng karne. At dahil sa kuryosidad ni Vincent sa karne kung masarap ba ito, ay niluto niya ang karne. At nang matapos ito ay sinubukan niyang tikman ang naturang karne, ngunit sa hindi inaasahan ay nasarapan si Vincent ng sobra, hanggang sa naisipan na nga ng kanyang asawa na si Sophie na maghunting sila ng mga iba pang vegan activist upang maging biktima. Kinabukasan ay dumalaw ang kanilang anak na si Chloe kasama ang kasintahan nito na si Lucas. Kaya't pinaghanda ni Vincent ang kanyang anak ng karne, ngunit tumanggi si Lucas at sinabi nito na ayaw niya sa karne dahil isa siyang vegetarian. Kaya't sinabi rin ni Chloe na hindi rin siya kakain ng karne upang bigyan ng respeto ang kanyang kasintahan. At dahil sa sinabi ng anak ay sinubukan na lang nilang alukin ang dalawa ng wine at cake, ngunit tinanggihan din nila ito dahil sa may itlog di umano ang cake na galing sa mga manok at ayaw niyang kainin yon dahil sa vegetarian ito. Kaya naman napagtanto ng mag-asawa na nasayang lang ang hinanda nila para sa kanila dahil hindi man lang kumain ang mga ito. Bago umalis ang anak at kasintahan nito ay ininsulto pa ni Lucas si Sophie at sinabing kung siya ay naging isang baka ay marahil ay nakatay na siya sa edad niyang iyon. Dahil sa sinabi ni Lucas ay naggalit ang mag-asawa sa mga vegetarian at napag-isipan nila na ituloy na ang plano sa paghunting ng mga ito. Kinagabihan ay sinugod ni Vincent ang isang matabang lalaki na nagmamay-ari ng isang vegan restaurant. Ngunit nang sinubukan na niyang atakihin ito ay nakaramdam ito ng takot, kaya't agaran itong tumakbo pabalik sa kanilang sasakyan. Pagkabalik nito sa kanilang kotse ay ininsulto siya ng kanyang asawa na duwag dahil hindi niya nagawa ang dapat niyang gawin. Kinabukasan ay naisipan ng mga ito na magpanggap bilang mga vegan activist upang malaman nila kung sino ang nararapat nilang maging susunod na biktima. At nagpanggap ang mga ito bilang mga vegan activist na galit sa mga kumakain ng karne, at kalaunan ay may isang payat na lalaki ang lumapit upang kausapin ang mga ito, kung saan pinuri sila nito sa pag-aakalang totoong vegan activist nga ang mga ito. Kalaunan ay nakipagkita ang mga ito sa lalaki upang maisakatuparan ang mga pinaplano nito, ngunit nagulat sina Vincent nang makita nila na may mga kasama pala ito, kaya't hindi na naman naituloy ang kanilang masamang plano. Maya't maya ay sinabihan sila ng lalaki na sumama sila sa kanila dahil may susugurin silang isang meat shop, at upang hindi magtaka ang mga ito sa kanila ay agaran ang mga itong pumayag. At pagkarating nila sa lugar ay napag-alaman nila na pagmamay-ari ito ng kanilang kaibigan na sina Mark at Stephanie. At dahil sa takot na mabuking, ang mga ito ay sinamahan nila ang tatlo na pasukin ang meat shop at sirain ang mga gamit na naroon. At pagkatapos ay makikita sina Vincent at Sophie na sa restaurant, ngunit ilang saglit lang ay nagkaalitan ang mga ito dahilan upang iwan ni Vincent ang asawa. Maya't maya ay lumapit ang isang waiter sa kanya at doon nga ay hinatid din siya nito papauwi sa kanila. Habang nag-uusap sila ay napag-alaman ni Sophie na isa rin pala ito vegan, kaya't naisip niyang landiin ang lalaki at isinama niya ito papasok sa kanilang bahay. Nang makita ito ni Vincent
ay nagtaka ito kung sino ang kasama ni Sophie. Ngunit sinabi ng demonita nitong asawa na hinalikan siya ng waitress. Kaya't dito na nga nagalit si Vincent at pinag-isipan niya ang lalaki na patayin. Ngunit napagtanto nito na palagpasin na lamang ang nangyaring iyon. Ngunit nang nakita niya na may iba pang binabalak na gawin ang lalaki sa kanyang asawa, ay dito na niya ito nasuntok ng malakas at saka kinuha ang flower vase upang gamiting panghataw sa ulo ng lalaki. Di katagalan ay napatay niya ito sa galit, kaya't agarang nilinis ng mag-asawa ang kanilang sahig at doon nga ay muling sinimulan ni Vincent na hiwain ang katawan nito sa maliliit na parte upang magmukhang karne ng baboy. Kinabukasan ay tumawag ang kaibigan niyang si Stephanie upang ibalita sa kanila na may sumira sa kanilang meat shop, kaya't agad namang pumunta ang mag-asawa at nagpanggap na wala silang kinalaman sa nangyari. At pagkarating nila ay nakita nila si Mark na nakikipagtalo sa isang police officer na nangunguna sa investigasyon, at mayat maya ay palihim na kinausap ng police officer sina Vincent kung mayroon pa ba silang Iranian meat. Kinakabahan man ay natural nitong sinagot ang pulis at sinabing mayroon pa silang karne, at sa kaparehong araw ding na iyon ay makikitang pinipilahan ng maraming tao ang shop nila Vincent upang bumili ng nasabing karne, at mabilis na naubos ang stock ng mga karne nito. Dahil sa dami na nakapila na customer ay sinabihan na lang nila ang mga ito na marahil bukas ay magkakaroon na ulit sila ng stock ng Iranian meat. Mayat maya ay napagpasyahan na nga ng mag-asawang ito na seryosohin na nila ang ginagawa nilang paghunting sa mga vegetarian, at kinagabihan ng araw na yun ay muli nilang binalikan ang matabang lalaki na naging unang target nila, at matapos nun ay sunod-sunod na ang mga vegan na kanilang nagiging biktima, kung saan dumami rin ang supply nilang karne, at bukod pa roon ay agad ring pumaldo ang mga ito at kumita ng malaki. Lumipas ang ilang araw ay bumisita ang mga ito kina Mark, kung saan nagdala ang mga ito ng nasabing Iranian meat para ipatikim kina Mark. At nang matikman na nila ang nasabing Iranian meat ay nagustuhan ito nila Sophie at Mark. Ngunit aksidenteng may nakagat si Mark sa karne ng isang bagay habang kinakain niya ito, at dahil nga sa dating nurse si Stephanie ay napag-alaman niyang isa itong device na kung tawagin ay pacemaker. Dahil sa nangyari ay kinabahan sila Vincent at Sophie dahil sa nakita nila Mark, hanggang sa nagkaalitan ang mga ito dahil sa estado ng kanilang mga meetup kung saan nagkapisikalan ang dalawa, at naitulak ni Vincent si Mark sa kanilang swimming pool at kinagat ni Vincent ang tenga ni Mark, pero iniluwan niya rin agad ito upang hindi siya mapagkamalang cannibal. At matapos nun ay napagpasyahan na ng mag-asawa na umalis sa bahay ni na Mark at Stephanie, at sa mga sumunod pang mga araw ay nagpatuloy pa ang mga ito sa paghunting sa mga vegan activist, at dahil dun ay agad silang yumaman at lalo pang naging matibay ang kanilang relasyon. Isang araw, habang masayang nagpipiknik, ang dalawa ay may lumapit na isang lalaki sa kanila, at napag-alaman nila na isa rin itong vegan, at pinagsabihan sila na kung maaari ay umalis na sila dahil yun ang pwesto niya sa tuwing magyoyoga ito. Dahil doon ay agad nang umalis ang dalawa, ngunit mayat maya ay bumalik sila at binaril ang lalaki. Sa sumunod na eksena ay nagpunta ang mga ito sa isang vegan festival, at nakita nila doon ang kanilang anak kasama ang kasintahan nitong si Lucas. At nang nilapitan nila ito ay nagtaka si Lucas at napatanong kung bakit nandun ang mag-asawa, sa kadahilanang na hindi naman mga vegetarian sina Vincent at Sophie. At nang magkausap ang mga ito ay nabanggit ni Lucas ang patungkol sa mga nawawalang vegan, kaya't napagbuntungan niya ng galit ang mag-asawa at pinagsigawan niyang sinabi sa mga kasamahan nito na sila ay mga butcher, at agarang pinaalis sila ni Lucas. Habang wala namang kaalam-alam sina Vincent na naroon din pala sa lugar na iyon, ang isa sa kasamahan nila nung sinira nila ang meat shop nila Mark. Kaya't nang marinig ito ng lalaki ay napag-alaman nito na nagpapanggap lang pala sila Vincent at Sophie bilang mga vegan. At pagkaalis ng mag-asawa ay nakakita sila ng isang babae, kaya't hinabol nila ito. Kinagabihan ay nag-adobo na naman si Vincent ng katawan ng kanyang biktima.
Subalit biglang nasira ang kutsilyo nito kaya't naisipan na lang niyang kunin ang isa pa nitong kutsilyo sa kanilang tindahan. Habang kinukuha nito ang kanyang kutsilyo ay may isang kumatok na pulis sa kanilang tindahan at nang binuksan niya ito ay sinabi sa kanya ng pulis na chinecheck lang niya ang lugar sa kadahilan ng bukas pa ang mga ilaw nito. Kaya't sinabi naman ni Vincent na wala namang problema sa kanilang tindahan at pinaalala rin nito sa pulis na wala pa rin silang stock ng Iranian meat hanggang sa naikwento rin ng pulis ang tungkol sa mga nawawalang mga vegetarian activist at sabay na itong umalis. Dahil sa sinabi ng pulis ay naisip nito na marahil ay napaghihinalaan na sila ng mga pulis dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng mga ito kaya't sinabihan niya ang kanyang asaway patungkol sa sinabi ng pulis. Ngunit sinabihan siya ng kanyang demonitang asawa na huwag itong mag-alala dahil wala namang ebidensya na makapagtuturo na sila ang may kagagawan ng pagkawala ng mga vegan at ilang saglit lang ay biglang tumunog ang kanilang doorbell at nang pagkabukas nila sa kanilang pinto ay nakita nila si Lucas kung saan humihingi ito ng pasensya dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanila sa festival kaninang umaga. At habang pinapatawad ni Sophie si Lucas ay sininyasan niya si Vincent dahil ito na ang kanilang susunod na bibiktimahin. Ngunit pinilit ni Vincent na umalis na ng bahay si Lucas kaya't umalis na lang ito at agarang kinausap nito si Sophie at sinabing ititigil na nila ang kanilang ginagawang kabalbalan. Kinabukasan ay makikita na napakadami pa rin nilang mga customer upang bumili ng Iranian meat hanggang sa sinabi ni Vincent sa kanyang mga customer na nagsarado na ang farm na kinukuhaan nila ng karne kaya wala na silang maibentang Iranian meat simula sa araw na iyon kaya't nag-alisa na lang ang mga customer nito. Dahil sa paghina ng kanilang benta ay sinimulan ng sisihin ni Sophie ang asawa dahil sa desisyon nito ngunit hindi na nakipagtalo si Vincent at naisipang umalis na muna ito saglit. Subalit nang ito ay makaalis ay sinugod ng isa sa mga nakasama nila sa pagsugod sa meat shop ni Mark ang tindahan nila Vincent. Dahil rito ay sinubukan ni Sophie na paalisin ang tatlo ngunit hindi ito nakinig sa kanya at lalo pang sinira ang mga kagamitan nito. Kinagabihan ng makauwi na si Vincent sa kanilang shop ay napansin niya ang sasakyan ng mga vegan. At nang makita nito na sinasaktan si Sophie, ay agaran itong pumunta sa kanilang meat shop upang tulungan ang asawa sa kamay ng mga vegan activist hanggang sa nagawa nilang mapatay ang mga ito. Ngunit napuruhan rin ng mga ito si Vincent bago pa man nila ito mapatay. At sa huling eksena ay ipinakita na inaresto ang mag-asawa kung saan napag-alaman ng mga pulis na nakapatay sila ng 30 tao kung saan malalaman na ang kanilang kaibigan na sila Mark at Stephanie pala ang nagsumbong sa kanila dahil sa kakaibang ikinikilos ng mga ito nung huli silang magkita. At dahil sa ginawang krimen ng mag-asawa ay pinatawan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Aray koo! Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell sa ating channel. Maraming salamat sa panonood!